Ohayo minasang, ako nga pala si Judy, isang factory worker dito sa may Japan. Marami nga nagre-request sa akin na gumawa daw ako ng video about dun sa may pagsagot ko sa employer's interview. At dahil lagayasamin naman ay pagbibigyan ko nga kayo sa mga request nyo. Habang inaayos ko nga itong damitan ko at itatapon ko na nga yung mga damit na hindi ko na nagagamit. Guys, itong isi-share ko na mga sagot sa employer's interview ay hindi ako sure na kapag sinagot nyo rin to ay kukunin din kayo ng employer. Sinishare ko lang to para magkaroon kayo ng idea kung paano ba sagutin yung mga tanong ng mga employer. Number 1. Bakit gusto mong magtrabaho sa Japan? Ito nga yung sinagot ko. Para makaipon dahil pangarap ko po makabili at makapagpatayo ng bahay at ng lupa para sa aking future at para sa aking pamilya. Number 2. Bakit Japan ang napili mo sa pag-a-apply? Alam naman po natin na ang Japan ay isa sa mga advanced pagdating sa teknolohiya na sa tingin ko na makakatulong sa akin upang mas ma-excel ko palalo ang aking skills na meron ako upang magamit ko ito balang araw sa aking magiging trabaho o sa aking negosyo. Number 3. Magkano expected na sahod mo dito sa Japan? Ang naging sagot ko nga dito ay around 30,000 pesos po. Huwag niyo masyadong lalakihan yung pagsasabi ng expected salary. Okay na nga yung 30 to 50,000 pesos. Baka kasi mamaya sabihin nyo 100,000 pesos. Baka kasi isipin nila na ang taas masyado na expected salary mo. Paano pag bumaba yung salary mo? Baka hindi ka na magtrabaho o umuwi ka na lang ng Pilipinas. Kaya mas okay na kaunti lang. At dito nyo na nga lang din sa Japan malalaman kung magkano ba yung magiging sahod nyo buwan-buwan. Depende nga yun sa employer na mapupuntahan nyo at sa company na mapupuntahan nyo. Number 4. Ano ang nalalaman mo tungkol sa Japan? Ang Japan ay isa sa kilalang bansang may disiplinado. Well, discipline nga, halos karamihan lahat ng tao dito sa Japan, mapabata o matanda. Lalong-lalo na pagdating sa kalinisan ng lugar, sobrang disiplinado nila. At napakababait at mapagbigay ang mga Hapon. Number 5. What is your strength and weaknesses? Ang strength na sinagot ko ay mabilis po ako matuto at mag-adapt sa nature ng environment pagdating sa trabaho at merong malaking tiwala sa aking sariling kakayahan. At ang sinagot ko naman sa weaknesses ko ay takot ako sa ipis. Pero legit takot talaga ako sa ipis pero buti na lang talaga walang ipis dito sa Japan. Kaya sobrang laking pasasalamat ko talaga. Number 6. Anong klaseng tao meron ka? Ang sinabi ko nga dito ay ako po yung taong ibibigay ang lahat ng best sa lahat ng pagkakataon para sa ikakaunlad ng aking sarili. Number 7. Sanay ka ba sa init at lamig? Alam naman natin na ang Japan ay merong 4 seasons. At kahit napakalamigin kong tao ay sinabi ko, opo, sanay na sanay po ako. Syempre, para makapag-Japan, kaya yun na lang din talaga yung naging sagot ko. Number 8. Paano kapag nagkaroon ka ng problema sa may Pilipinas? Ano ang gagawin mo? Ang sinagot ko nga dito ay hindi po ako uuwi hanggat hindi tapos ang aking kontrata at meron naman pong cellphone para makausap ko sila at para pumasob ng maayos yung magiging problema. Alam niyo ba guys, na pag pinasok nyo ang word na OFW, kailangan handang-handa kayo physically, mentally, emotionally. Lahat ng mga pwedeng mangyari ay dapat paghandaan. Hindi lang siya basta-basta. Sa pag-a-apply pa lang ng paibang bansa, hindi na basta-basta sa pag-a-apply. Lalong-lalo na ang pag-work dito dahil ibang-iba talaga ang work dito compare sa Pilipinas. Dagdagan mo pa na malayo ka sa pamilya mo. Kaya talagang tiis talaga ang kailangan dito at pagtsatsaga para sa iyong kinabukasan. At para sa mga pangarap na gusto mong matupad. Number 9. Ano ang gagawin mo after mong matapos ang 3 years contract? Ito yung sinagot ko. Kung papalarin at mabibigyan ako ng pagkakataon na mag-extend para po mas makaipon, ay willing po akong mag-extend. Alam naman natin na hindi pa rin sapat yung 3 years contract, lalo na kung wala ka namang pagkakakitaan sa Pinas. Kaya habang nandito ka sa Japan, dapat makaisip ka ng pwede mong maging business para kung sakaling mag-boom ang iyong business ay hindi mo na kailangang magtrabaho sa malayo, kahit dyan ka na lang sa Pilipinas magtrabaho, kasabay ng iyong business. Number 10. Ano ang gagawin mo sa naipon mong pera? Ang gagawin ko po sa naipon kong pera ay magtatayo ako ng business para mas mapaikot ko po at mapalago ko yung hawak ko na pera. So yun lang guys, I hope sana makatulong sa inyo tong ginawa kong video about sa possible question ng mga employer dito sa Japan. At ito nga yung pinaka-importanting dapat nyong tandaan, ay ito ay contact lang kay employer, always wear your smile, and direct to the point ang pagsagot. Ayaw kasi nila ng paligoy-ligoy sa pagsagot. Iwasan din ang mautal. Dapat confident ka sa iyong magiging sagot.
para mas ma-feel nila yung intention mong gusto mo talagang magtrabaho sa Japan. Thanks for watching. See you in my next video.